Good evening, magandang gabi sa iyo, Miss Chris Guillermo Yap. Good evening. Good evening, Coach Romel. At ngayong gabi po ay napakamaulan dito sa Pilipinas. Sa Mandaluyong po ay merong pabugso-bugso pero madalas na pagbuhos ng ulan at pagbaha, no? So mag-iingat po tayo sa leptospirosis, sa pagbabasa upang tayo hindi mapulmonya. Magpayong tayo, magkapote tayo, at kung maaari, magstay tayo sa bahay, pero umorder pa rin tayo ng sa restaurant. May motibo. Nabiro lang po yun. Stay safe and stay dry. Oh. Sama po natin ngayong gabi, syempre, mula sa Land Down Under, ang ating kaibigan at ka-partner dito sa The Resto Coach, si Coach Donald Tenorio. Coach Donald, bumati ka muna. Good day, mate. Oh, di ba? Yun. Talaga. Authentic ah. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kung dyan po ay maulan, dito naman po ay malamig. No? Naka-jacket tayo dito at naka meron pang panloob. No? And again, we are in the middle of winter. Ano bang degrees na ngayon? I think nasa 11 degrees kami ngayon eh. Celsius. No? 11 degrees Celsius. Oh, wow. Oh, malamig. So, mamaya, magsi-single digit. I think the lowest that we will hit today will be mga around 7, according to forecast. Galing din kami sa medyo 2 linggong mahangin, no? Yung tinatawag nilang Arctic wind, no? So, malamig na, Arctic wind pa yung dumarating, mas lalo pang nakakapanginig. So, medyo challenging in terms of business. Medyo challenging din in terms of yung mga kaya yung everyday way of life, mga tumatakbo, nagja-jogging, kumakain, nagtatrabaho. No? Pero again, after the Arctic wind, okay naman tayo ngayon. Medyo maganda yung lately yung pasok ng may araw pa rin, pero again, you can really feel kaya nga, yung lamig, no? Siyempre, no, sa mga Hindi naman nag-snow rito, pero siguro 3 hours from here, merong nag-snow na lugar. No? Pero ngayon ay buwan ng ano, no, buwan ng Hulyo sa kabilang bahagi ng mundo sa taas, no. Mhm. Summer, di ba? Sa inyo naman Summer. winter, baliktad. Sa ating mga kapamilya at kapatid na nasa Estados Unidos, sila kainitan nila ngayon doon. No? Sa Canada, sa Estados Unidos, no. At Mhm. talagang mainit din sa Mexico. No? Doon sa Oo. pinuntahan mo ba, doon sa Acapulco, di ba? Hindi ako sinama ron. Hindi ka ba nasama doon? Hindi ako nasama Si ron. ano yun, yung guest natin yun sa August 6 yata, si Yan. maabangan ng lahat yan. Si Norman Zamora mula sa lupain ng Acapulco, Mexico. Ayan, okay. Sa ano pala tayo nagsama? Sa Florida. Sa Florida. Sa Sa Boca Boca Raton. Raton. Sa Boca Yan. Raton. Yan. So bago tayo mauwi sa usapang nakaraan, no? Siyempre pabatiin natin yung co-host natin, no, na talaga naman napakasipag mag-co-host. Siyempre pa si Cher medyo abala ngayon sa kanyang global work. Kaya yung mga trabaho ni Cher ngayon, pang global na yung beauty ni Cher talaga. Kaya Talaga. talagang darating ang panahon eh, ano na yan, universal beauty na yan si Cher. No? Busy lang, so nagpapaunawa lang sa lahat na ano na medyo busy lang siya ngayon. Siyempre pa sabi ko gusto kong pasalamatan si Chris for being here most of the time with us no sa Coach and Share. Bati ka muna, Miss Chris. Yan. Actually, namimiss ko na nga din si Miss Cher, di ba? Parang namimiss ko na yung boses niya. Nagre-replay na nga ako ng mga episodes ng Coach and Share minsan eh. Marinig lang yung boses ni Miss Cher. So, magandang gabi mga classmates. And of course, we took a little bit of break last week. Pero ngayon excited ako kasi maganda din yung topic natin for tonight. And actually, fun fact, ngayon ko lang nalaman na winter pala sa Australia ngayon. So akala ko lahat tayo nasa 30 degrees pataas ang temperatura. So hindi pala kay Coach Donald. Ni Kami po ay Donald laging talaga eh, ano kabaliktaran. yan. Mhm. Talagang tingin ko eh hiyang na siya sa land down under. Ilan taon na kayo dyan, bro? Mag 8 years na. 8 years na. 8 and a half. No? Ang Dumating kami bilis ng rito panahon, ano? ang bilis Eight ng and a half panahon. years. Imagine Eight and that, a half. ano? Parang kailan lang, 8.5 years. No? So, dapat siguro, mapasyalan ka ng muli dyan.
Yung sinasabi ko sa iyo. May tagal na katang hinihintay, kapatid. Hindi ka pumapasyal dito eh. So, yung, ikaw na lang yung, papasyalan namin dyan. yung carpet na nirolyo ko para sa iyo eh. Ando pa, sinubuhan na naman. Pero okay lang naman. Pwede pa naman tuyuin yung tsaka ibilad ulit. Laging bukas, no? Nasa Laging bukas balakin ito. naman natin yan. Speaking of yung inyong buhay dyan sa Australia, of course, alam nating lahat ng yung mga regular na nakikinig dito, alam nyo na merong sariling resto negosyo ang mag-asawang Coach Donald Tenorio at Chef Jenny B. Siyempre pa kasama si Inigo at si Aliana. Can you tell us about yung recently concluded na Filipino Night, no? Yan yung ano niya eh. Kumbaga natutuwa ako pag ginagawa niyo yan sapagkat you're promoting of course the not only the Philippine cuisine, the Filipino cuisine, but more of the culture itself. Sige nga bro, pakikwentuhan nga kami ng mga Yeah. naririto sa Pilipinas. Opo. So, last year, first year natin dito sa Raji Beach Eatery, no? So, sa naging concept namin ni Chef Jen ay magtayo ng itapat sana no sa Philippine Independence Day. Kaso hindi tumatapat ang Independence Day obviously sa weekend. So, nagkaroon kami ng last year and then ginawa namin ulit this year, June 19, no? So, which is a Friday. So, nagkaroon kami ng Filipino Night wherein nagkaroon ng 3 options para sa appetizer, 3 options sa main, 3 options sa dessert, at lahat po yun ay Filipino-inspired, no? Para ma-mention ko lang, kunyari sa appetizer na list, gumawa ka si Jen ng sisig, lumpia, no? Then meron syempre yung our own version ng parang tempura okoy na may iba-ibang inilalagay na toppings. Tapos meron ding ano ba itong isa? Yung basta isang mamaya maalala ko. Sa mains naman, meron kaming ginawang version ng kaldereta, no? Pero ang ginamit natin dito beef ribs, no? Wow. Tapos meron ginawa din tayo na syempre yung kaldereta pala parang sizzling din, no? Parang inintroduce namin yung parang sizzling kare-kare din last year, no? Tapos nagkaroon din tayo ng syempre ng fish, no? Fish base, no, para sa seafood, tsaka meron tayong vegetarian na option. Yung vegetarian option ano yun? Ay yung seafood option ano yun? Ginatang kalabasa, no? Pero nakapaloob sa isang maliit na kalabasa mismo. No? Sarap nun ha. Steam. Oo, na merong syempre yung seafood niya will be prawn, meron tayong tahong, no, merong pusit sa loob at saka small pieces ng isda. Tapos kung vegetarian naman, ginawa namin is yung vegetarian kare-kare na merong tofu, no, merong syempre mga gulay. Tapos sa dessert, which is merong naging highlight, syempre mga tao always looking forward dun sa on how to cup their dinner. Meron silang ubi miso, no? So tiramisu pero ubi flavor, no? Tapos gumawa again, lahat to concept ni Chef Jen. Alam niyo naman tayo, supportan lang tayo. Gumawa siya ng cheesecake taho. No? Wow. Cheesecake taho. Galing na concept ha. So yung cheesecake and all, tapos meron siyang taho on top, no? And obviously with the sago and with the syrup, no? Arnibal, no? As a sauce. Tapos ginawa rin niya yung ating paboritong yung chocolate muffins, yung sa may maliliit na donut, choco butternut. Yan. Choco butternut. Choco butternut na homemade, syempre chocolate. So we serve 120 people at least, no? And again, ang nakakatuwa ang tingnan sabihin nating 50-50, no? 50 na locals yung umattend, no? 50%, 50% naman ay syempre mga kaibigan at mga Pilipino. So na-appreciate na, no? Dumadami na na-impluwensyahan na natin yung palat ng mga local na yung mga Australians or mga people who haven't really experienced yung Filipino food, no? And dahil nga doon, instead na gagawin lang namin siya once a year, nasa pipeline na, medyo sana wag mausog, no? I don't want to jinx it. Pero balak namin gawin ulit nung isa pa by November. Galing. So magkakaroon tayo ng 2 Filipino nights in a year na kasi nga dumadami yung demand eh. Kasi iba syempre hindi maka-attend kasi Friday night, bakasyon, no? So karugtong iba doon out of town. Tapos may isang malaking Filipino organization na meron din silang malaking party the following day. So karamihan ng mga titas and titos hindi naka-attend. So sabi namin sige, pagbigyan natin at again very
you will really feel proud na yun nga, and happy and really satisfied na makikita mo na halo-halo, no? Iba-ibang lahi, o iba-ibang tao na nag-enjoy ng Filipino-inspired na cuisine. So, nakakatuwa. Maraming salamat po. Mabuhay kayo. Sabi nga rito ni, ano, no, sabi ni OG Liwag, nakakatakam po ang mga dishes na sinerve nyo, Coach Donald. Ako, I'm telling you, no, natikman ko na magluto si Chef Jen. Sobrang ano nga, no, a good representative of not only our Filipino cuisine, but of course, yung mag-asawa is a representation, a great representation of Filipino hospitality. No? So congratulations at mabuhay kayo. Natutuwa ako at 2 beses na at least gagawin sa isang taon. The more the many Sabi nga, magandang gabi kay Gerald Flores, kay MJ Regondola, kay Maria Vitug, na binaligtad ng kanyang pangalan, si Charis De Vera, at ang ating kaibigan at kapatid mula sa UK, si Victor Mempin, si Sigmel, nandirito na rin. No? Nakakatuwa pag binabasa mo yung mga roll call ng attendance, si Joem Española, si Eileen Bautista, si Ann Dalmasio Reyes, si Jomar De Leon, no? Si Coach Joms. Good evening din sa'yo. Siyempre si Marjorie Margaret Diwag, Jay Dison, kilala mo yan. Si Stark Yap, parang sino ba yung si Stark Yap na yan? Taga-Ateneo yata yan. Si Arnold Regalado, no? Na siyempre taga ano yan, no? Kasama natin sa elementary school natin yan. Si Ivy Par Alcantara, si Quincy, siyempre yung mga pangalang naririnig nyo linggo-linggo. Ayan. Yes po, Coach. Sobrang init po sa US ngayon. Buti na lang, hindi ako nagpunta. May bala akong pumunta kaninang hapon eh. Hindi ko natitinuloy. Bukas na lang kasi. Balikan lang sana. Oo. Oo. Si Harold, naku, ito sa pamagaling na coach to. Sana isang araw ay maimbita natin mula sa Tapa King. Kasama ni Coach Melody. Na nag-birthday si Coach Melody. Birthday. Happy Hope birthday you are po. all safe and dry too. Ayan. Si Simon Tess, siyempre pa, na parati ang naririto. So, sa pagpapatuloy po ng ating malamig na gabi, no? Alam kong malamig din dyan sa Hotel Marciano, ka Erwin Gallego, no? At si MJ Collantes, si Mirna, at si Rosalie Rose Pajares ay narito na rin. Alam mo, bira na paring Donald yung pangarang Mirna, no? Nung araw yan ng mga pangalan yung mga Mirna, di ba? Cynthia. Yan ang mga pangalang 1970s, no? Jennifer. Yung mga pangalan nung araw mga kaklase mo yan, Donald Di ba? Yung Jocelyn, no? Si Jocelyn, no? Pag nabanda ka naman sa bandang South, sa isla ng Visayas, Jubilin, yung mga Lin, di ba? Annalyn, Jubilin, Bachona May, di ba? O yan. Magandang gabi po sa lahat ng mga Pilipino na nanonood sa iba't ibang sulok ng mundo. Well, excited kami ngayong gabi sapagkat ang pag-uusapan ngayong gabi ay a topic that is very near and dear to our heart. At parang napapanahon siya, Miss Chris, di ba? Yes, napapanahon. Alam natin kung anong mga nangyayari at ano ang mga kwento na lumalabas sa social media ngayon. Yan. Kasi yan yung hindi namin, alam mo, maganda yung perspektibo namin ni Paring Donald. Kasi nagsimula kami sa industriya, wala pa yung social media Diba? Yes, So, ang wala pa. customer feedback is, kumbaga, talagang pinahalagahan namin. So, bago ko mapangunahan, Chris, ano ba ang pamagat ng ating episode for tonight? Okay. So for tonight, we will discuss yung how to make the most of customer feedback. So yung customer feedback or one of the critical things na marireceive talaga ng inyong resto negosyo. Ano ba yung mga practical tips on how to use this customer feedback to improve your resto negosyo? So we use these feedbacks na gagawin natin siya yung kung may opportunity, we turn them into strengths, di ba? Okay. Panimulan mo na, Miss Chris. Alam ko mga pang grand finals na naman yung mga katanungan mo, pang Miss Universe, no? Actually. Pakisimulan mo na. Coach, ngayon ko lang napansin, blue and maroon pala tayo today. Sinadya natin talaga to, na blue and maroon. Ayan. Malapit na ulit ang mga ka-UP fight po. Malapit na po tayo ulit magsipagkita. Magkita-kita tayo sa Mall of Asia Arena at sa tapat po niyan ay may bubuksang malaking Buffalo Wings and Things. No? Alam mo, napakalaki. Malaki po sa sukat namin kasi
Excited po kami dyan, no, sa harap ng Mall of Asia Arena. Mayroon Talagang tatambay mga taga-UP at taga-Ateneo din naman. No? At saka taga-Quezon. Open naman yan para sa lahat. Okay. Alam ko kasi bagat manonood yung asawa ko ngayon, coach, kaya nag-blue ako eh. Yeah. Okay. So for tonight, uumpisahan ko na. Ano ba yung most effective way to gather yung customer feedback online and offline? Okay. Offline. Simula ko muna yung offline kasi sabi nga ni Coach Romel kanina nung panahon namin, wala pa naman yung mga online na yun eh. Dati, again, okay, ibabase ko lang sa experience ko. I'm not gonna, siguro, may mga mamimiss out ako sa kung ano man yung traditional list no, ng mga offline. Pero, ang pinakamalaking factor sa amin dati is yung tinatawag naming table visit. No? Yung punta ka sa, after ma-serve yung food, may mga timing pa nga yan eh. Yung tipong after mo na 2 bites, no? Yung pinaka-indicator dati, pinaka-prompt, no? Na after 2 bites, bisitahin mo, i-check mo kung magustuhan ba nila yung pagkain, may it be steak, pasta, o kung ano man yung kinakain nila, may it be burger. And eh, ang unang ang naging standard dati doon, sasabihin na, how is everything? Na, ganun din yun lagi, how is everything? No? Hanggang sa napunan namin, lahat nagtatanong lang ng how is everything at nahihirapan ng sumagot yung mga tao na how is everything kasi you're asking about everything. No? Hanggang sa nagkaroon din nag-evolve siya na maging specific. How is your, let's say, pina colada, kung umiinom sila ng cocktail, or how is your, do you like the damage of your steak, kung steak yung kinakain. Pero again, talking about yung way on how to get yung feedback offline, talagang table visit ang talagang, hindi ko malilimutan na naging malaking bahagi ng buhay ko bilang restaurateur, no? Isang manager sa restaurant o nagtatrabaho sa restaurant. Nagkaroon din dati ng mga papel, no? Yung survey, no? Na tinitik. Kung dati nga hindi pa dahil lahat nagsisimula sa isang broader view, no? Wala dati nga hindi pa specific na may chinechikan ka lang eh. Parang bibigyan ka lang ng blank sheet of paper at tatanungin sa iyo yung how was your experience today? Ano yung nagustuhan mo? No, especially ng mga nagsisimula pa lang yung mga ganyan mga getting yung feedback from the customers. And ako, tatandaan ko lang siguro parang Coach Romel, is nung dumating yung online, dumating yung konting survey na parang hindi natin masyadong naabutan or kumbaga hindi natin talaga naging malaking bahagi ng buhay ko sa restaurant yung online until the latter part of my career na obviously nasa nasa management na ako. Pero nung panahon na yun, yung online talagang ano lang yun, yung again, sabi ko nga very broad, no? Pero again, nandun lang tayo lagi sa purpose na ano ba yung naging experience nila. Alin ba yung na-enjoy nila? Parang ino-open mo lahat, no? May it be, nare-ready mo yung sarili mo kung magiging positive ba yung feedback or magkakaroon ba sila ng negative feedback or constructive criticism kung tawagin natin dati. Pero yun ang natandaan ko in terms of pagkuha ng feedback and yun nga, kung paano tanongin to. But sa akin, again, ang pinakamalaking way dati sa pagkuha ng feedback is to really connect with your customer. No? May it be a regular customer or may it be a new one. Yung tipong pag nagtanong ka, sincere. Hindi yun nga, sabi ko sa'yo na wala na yung dapat na, nung una, ganun yun eh, medyo robotic. Pero bandang huli, we realized no, dun sa dati namin trabaho na, teka, naging robotic na lahat, parang naging how is everything. Pero mas maganda yung mas specific, mas maganda yung tinatanong mo kung ano talaga kinakain nila. Mas maganda syempre kung ano yung, kung habang pag sinabi nilang, we're enjoying it, we love it, mas specific, alin ho ba dyan yung mas nagugustuhan nyo? No, and talking about feedback, sinasabi nga natin, ano ba yung feedback? Feedback is something na is an output na kino-convert mo into input, no? Yun yung dulo ng experience ng isang tao na kumakain. Pero para sa iyo, yan yung panimula ng paano mo i-upgrade o paano ka magpo-progress further sa iyong operations, sa iyong menu, sa level ng hospitality. Ayun. Pakadugtong na ng coach. Parang nasagot na ni Coach Donald yung 5 questions natin. Coach Romel, ano naman ang most effective way for online and offline to gather feedback? Well,
Sa akin, ang pananaw ko kasi, and I always share this, especially to bridge the gap. Tama yung sinabi ni Coach Donald, napakahalaga na ma-recognize ng mga resto negosyante na iba yung konteksto ng mga Mm. servers, ng mga cooks ngayon, Iba yung konteksto nila sa bilis ng feedback, no? Kasi para sa akin, yung accessibility ng feedback, merong danger yan na sa sobrang dami ng feedback, we take it for granted, no? There's a Mm. tendency to take it for granted. Hindi katulad nung araw, you have to solicit feedback, no? Lalo rito sa Pilipinas, hindi naman naalala ko ng mga early days ng American casual dining, hindi sanay ang mga tao masyadong mag-engage, no? Maging na ini-engage sila ng mga servers, ng mga managers, no? It was a more of a for mga kahit mga na regular na restaurant lang, parang ang orientation niyan, ang DNA niya parang stemming from no, stemming from the DNA of fine dining restaurants, so medyo may formalidad. Merong no, invisible wall between the customer and the no, the servers. So the reason why I pointed that out is that yung maganda yung dinefine ni Donald na ni Coach Donald na ano ba yung kahulugan ng feedback? Converting output into input, no? Well, as the name implies, it's feeding back, no? Feeding back meaning getting something out of something that you gave, no? Parang siya, two-way communication, feedback. Being a communications graduate myself, napakahalaga nung no, nung balik mo sa simplicity nung merong sender, merong receiver. Merong nagbigay ng experience, merong nakatanggap ng experience. At mas maganda kung ibabalik ng nakatanggap ng experience yung feedback o yung no, ano ba yung nangyari? Sabi nga kanina, how is everything? How was your experience? No, how's your experience so far? How's your server doing so far? Maraming form, how's your garlic parmesan wings, no? And maraming evolution na yan. But ang bottom line is, mas maganda kung bumabalik, no? Yung informasyon, how did we do today? So babalik ka dun sa Chris, and when you talk about what's the most effective way, well, siguro the most effective objective muna ang pag-usapan natin. Do you really want to get feedback? Di ba? Kasi yun ang tanong sa kadamihan na ngayon, yun ang napapansin ko, no? Parang yung reaction sa feedback, very varied, no? So balik natin sa old school, no? Yung most effective feedback is something that it can come in any form, any platform, basta gagamitin mo talaga. Kung babasahin mo yung feedback, whether it's through a pen and paper survey or an online survey, marami kang makikitang innovative ways ngayon, no? Yung QR code, 'di ba? Meron pang social yung tawag doon, Chris, yung nag-scan ka. Scanning, no? Siniscan mo yung social media kung may binabanggit yung brand mo. Ang importante yung panggagalingan nun, anong gagawin mo pag nakuha mo yung feedback? Mm. No, kasi yun yung magde-define ng effectiveness ng feedback. Hindi naman dapat yung burden ng effectivity ng feedback nanggagaling doon sa platform or sa source ng feedback. But, obviously, it's a customer. So, it's up to you on how to utilize. No? So, ngayon kasi merong reviews. 'Di ba? Ang daming bata ngayon na pag tinignan mo, makakain tayo dito. Andiyan na sa tapat ng pintuan ng restaurant. Teka muna, bago tayo pumasok dyan, tingnan muna natin yung Yelp, no? Sa case nyo, di ba, Yelp, sa Amerika, Yelp din, Yelp, dito sa atin, yung mga online reviews, checkin pa yan. So, yung feedback, it depends upon you, no? Kung ang daming ways and means to get feedback, yung effectiveness niya, mangbumula sa iyo kung ano yung gagawin mo pag natanggap mo yung feedback. Ito, bibigyan kita ng debatable, no? Alam mo, yung pagpunta pa lang ng customer sa harap ng tindahan mo, sumilip-silip, feedback yun. No, feedback yun. Kasi sa dami ng napakaraming choices niya sa mall, pag huminto sa tapat ng tindahan mo yan, at sumilip-silip, at para bang interesado, at lalo lumalapit na, feedback na yon. So, hindi yung feedback na ang konsepto ay after the fact. No? Pwedeng yung feedback is real time. No? So, binanggit ko lang yon bilang siguro panimulang segue dun sa ating mga susunod na didiscuss. Yes. Actually, I'd like to add on this since sa mga hindi nakakaalam, tao po talaga yung nagre-reply doon sa mga message nyo
sa Instagram, sa Messenger, sa Buffalo Swings and things. And madalas ako po ang sumasagot nun. So, I actually have that unique perspective of answering online feedback. And sometimes, nakakakuha din ako ng offline feedback from our stores. So, one of the things kasi talaga na I think is most effective, yung tinatawag nga ni Coach Donald kanina at ni Coach Romel na yung sa social listening. Kasi hindi lahat ng customers will really talk to you directly. 'Di ba? Lalo na sa online eh. Hindi naman lahat magme-message. Not everyone will have the time and effort to give you a feedback directly. But most of the time, you will be talked about. So one of the most effective way then is yung sinabi nga natin, yung scanning din. Community scanning, yung social media scanning na tinatawag natin. And at the same time, lahat kasi ng feedback na dumadating is we take it with gratitude. Kasi the fact nga na meron silang 5 minutes of their time, 10 minutes of their time na ginugol para magbigay ng feedback, whether it's offline or online, di ba? It's still a way that to show na kahit whether kung kunwari good feedback yon or bad feedback, they still care about your brand. Kasi kung if they don't care about your brand, hindi na sila magfe-feedback eh, di ba? So I think one of the most effective way talaga is yung combination ng online and offline. One cannot exist without the other na, lalo na dun sa ating generation ngayon. Well, dagdag ko lang kahit ano pa yan eh. Yung isa sa pinaka-classic nung araw. Hindi ko lang alam, Donald, kung ngayon itinuturo pa sa mga nasa industriya yan. Di ba yung word of mouth, no? Iba-iba na kasi yung forma ng word of mouth yan, no? Yung marites, kung ano man, ano ang tawag natin. Alam mo, babalik tayo, sabi nga dito, sabi ni Coach Jomar De Leon, getting feedback should be genuine and we are ready to accept whatever we get. Getting feedback should not be a compliance thing. Totoo yun, no? It's not supposed to be a compliance to a checklist or a something that you want to get over with or to do it just for the sake of doing it. Gusto mo talagang makapag-communicate. Yun naman ang essence ng feedback eh, communication. So, Yes. So, okay. Ang laman na, first question pa lang tayo, laman na nung ating diskusyon. So, once feedback is collected, what steps should be taken to analyze and take action on this feedback? So, kung nakuha na natin sa customer, ano ba yung mga tips o mga practical tips na mabibigay natin sa ating mga resto negosyante? Kung ano bang gagawin nila dito sa mga feedback na to? Coach Donald? Okay. Usually, pag sa akin dumarating yung or nakakuha ako ng feedback, again, and sometimes reviews, no? Parang nilalagay ko lang yan sa quadrant, no? Alin yung urgent and important, di ba? May four quadrants yan, Coach Romel, di ba? Yung urgent and important. Merong ano ba isa? Para tagtungan mo yun sa akin, yung yung not so important but urgent, not so urgent. not so urgent, yeah. Urgent but not so important. So, 4 na quadrants. So. Oo. So parang ikinakahon-kahon ko muna yun kasi ang nagiging minsan or madalas, especially if you're the direct na yung business owner, may knee-jerk reaction ka kagad eh. No? And ang knee-jerk reaction mo is i-cover mo lahat ng na-cover nung kung ano man yung feedback, no? Nung kung ano man yung review o kung ano man yung sinabi tungkol sa restaurant mo, may it be good or bad, no? Or especially kapag ka medyo hindi favorable yung natanggap mong feedback, no? Pangalawa, after ko ma-segregate yan, kumbaga ginagawa ko muna, hinihinahon ko muna yung sarili ko kung nakalama ko. Kasi, again, bilang isang tao, anong una magiging reaction mo dyan? Biging defensive ka, no? And sinasabi nga kanina ni Coach Romel, no? Doon na nawawala yung parang pag inopen mo na yung sarili, inopen na po na yung sarili mo sa feedback, you should be ready kung ano makukuha mong feedback or review, no, from the customers. And that, again, bilang isang tao, ang naging minsan reaction mo or madalas reaction is, teka, hindi totoo yan, no? Teka, hindi naman yata sa restaurant ko yung nangyari eh, no? Teka, hindi ko naman yata pagkain yung nakain nito eh. So nagkakaroon ka ng denial. And I think ang first siguro bago ko nga i-segregate pala, sorry, ibabalik ko. Ito dapat ang maging unang reaction mo eh, no? Dapat mawala sa yung denial na perfect yung operations ko, wala akong naging mali, hindi akin yan, no? Dapat tinanggap mo na yun, tapos ilalagay mo yun in such a way na, yun nga, itinignan mo kung alin yung talagang, yung pwede mong ma-resolve kagad, yung kailangan mong mabigyan ng aksyon,
May it be at later on, siguro sa bandang huli, kung alin yung magkakaroon ka ng talagang totoong progress or totoong pagbabago or change into what you are doing. May it be again in terms of menu, may it be in terms of your quality of operations, may it be in terms of kung ano mang aspeto ng restaurant. Ang ganda Ang sorry. Dagdag ko lang ang gusto ko lang anuhin diyan is again using yung sinasabi ko kanina na again feedback is an output at gagawin mong input. It doesn't mean na kung ano man yung naging masama, no, or not so good na feedback about you, it's something na kailangan mong i-deny, no. It is something that you have to look upon and look for whatever steps that you have to take para mag-improve. Ngayon, kung maganda naman yung feedback, pasalamat tayo. Pero hindi ibig sabihin, wala ka rin gagawing action, no. In fact, kapag binigyan tayo ng magandang feedback, no, ng positive feedback or positive review, the more na dapat i-raise mo yung bar kasi na-achieve mo na yun eh. Ibig sabihin, nagkaroon ka na ng next level in terms of, again, quality of operations, in terms of excellence, in terms of your food, of your menu, or in terms of execution. So, ako ganun ko lang ginagawa. Alin yung may immediate na pwede kong, kasi going back to the question of ano yung mga steps, again, I try to keep everything in a positive perspective, no? And then, saka ko i-calculate in such a way na alin yung pwede kong action na agad and alin yung pwede kong hindi man isang tabi, but do it later. Kasi nga, ang iba is more on additional na lang to your current operations. Steps that I do, kung sa review or sa feedback, if it's something written, of course, you have to reply to them, no? Ang kailangan dyan is, ako, ang sarili kong rate is within 24 hours kasi sometimes you will get a feedback in the middle of the night, no? Might be, especially mga online, hindi mo naman kagad check yan. So, within 24 hours or the following morning, if you receive it beyond office hours, then try to reply to it and indicate your actions, i-note mo na doon sa kung nagbigay na feedback na natanggap mo and you really accepted whatever feedback yung nabigay nila sa iyo. Yun. Ang ganda nung sinabi ni Coach Donald about segregating, 'di ba, yung mga feedbacks kasi nga minsan nakaka-overwhelm pag medyo madami kang nakukuha. So you have to segregate talaga and have to categorize it. Coach Romel, ikaw naman po, what are the necessary steps that you take after you get the feedback? Well, number one, yung kagad mananaig sa akin, yung attitude of gratitude. Ang first instinct ko as a person, and I always condition my mind sa ganitong trait, siguro you would call it mind setting, is the attitude of gratitude, no? To always say thank you for the feedback. Pagka naisip mo yun, when you reach out to the customer, magmamanifest yun. No? Magmamanifest yung reaction mo. So, which is connected to my second advice, which is do not be emotional about feedback. No? Take it, from an objective standpoint. So, yung yearning mo to reach out to the customer to listen. No, lalo kung on floor talaga yan, nandun pa yung customer, no? Be urgent and effective. Ito, bibigyan ko ng madalas maging pagkakamali, no? Ng mga batang mga leaders and managers sa restaurant. Kung merong customer feedback, no, at tinatawag na yung manager, wag nyo nang i-delegate. Kung sino yung pinakamataas na rango sa tindahan, no, especially on Sundays, malamang nandun kayong lahat, no, merong team leader, merong restaurant manager, no, yung pinakamataas na rango na yung lumapit sa customer. No, wag na nating hintayin magalit, mag-react, saka lang lalabas yung pinakamataas yung rango, parang uunti-untiin nyo pa. O ikaw muna, ha? Tingnan muna natin kung ano reaction sa'yo. Kaya mo na yan. Hindi applicable yun, kasi customer feedback is not something that we practice on, no? So going back to the point, no, why do you want the highest ranking manager to go to the table, no? Because yun yung nagpapakita ng sincerity, no? Yung genuine concern and care na you really want to address, no? Kasi pag nagbibigay ng feedback, merong gusto yan no? Gustong marinig, mapakinggan, gustong meron namang ayaw namang wala namang hinihingi. Gusto lang mapakinggan. So listen with empathy,
no? Siguro applicable din yan sa interpersonal relationships, no? Huwag tayo kagad magpo-formulate ng anything about yung judgment or depensa, no? Worse, pag dumidepensa ka na, mahalata yan. Just listen with empathy. Pakinggan mo ng maigi. Do not interrupt the customer, whether it's on the telephone, whether it's, in person. Do not interrupt. Just listen. If you have to take down notes, take down notes. At the worst kasi, nagpaliwanag ng mahaba, tapos papaulit mo, no? Parang, ano nga po ulit yung no, mabibisit sa iyo, no? So listen with empathy and take down notes and take note of the important things, no? Particularly ang customer ang pinifeedback niyan, how the incident or how the situation made them feel. Yun yung hinuhuli mo diyan eh. Ano ba yung naramdaman nila? Whether it's substandard quality of food or long serving time, merong yan, may emosyon na na-create yan. So, hayaan mong mailabas nila yung emosyon, no? Hayaan mong mailabas yung in a controlled manner, no? Wag mong, of course, andyan yung mga cardinal rules, wag mong hahawakan yung customer para itabi, or wag mong i-interrupt, wag mong tataasan ng boses, no? Obvious na yun eh, no? And hindi, it's not about who's right or wrong. Yan, magandang tip din yan. Hindi naman yan tungkol kung sinong tama at mali. The customer is not always right. No? Pananaw ko lang yan ha. But the customer will always be the customer. No, malinaw dapat sa iyo yung role mo. Sila yung customer. Paying customer sila. So listen, ano ba yung pinagmamumulan, no? Sometimes merong mga bro, madali yung mga yung mga obvious, yung mga tipong nabagsak yung pagkain, mali yung na-serve. Obvious yun eh. Pero minsan yung reaction ng muka, di ba may mga customers nagre-react talagang parang sinungitan kami. So syempre yan, he says, she says yan eh. Hindi mo pwedeng debatihin yun. Kasi sila nagbibigay ng feedback na, ito yung naramdaman ko eh. Di ba? Wag mo nang argue. Just listen with empathy and respond with genuine concern and care. Gusto mo talagang i-resolve ano po ba yung magagawa namin? Ano po ba yung mapagkakaloob namin para wag mo sasabihin yung word na makabawi. Kasi hindi mo na mababawi yun, nangyari na yun eh. Para maitama po namin yung hindi na nangyayari yun. Just, talk like a normal human being in a normal conversation. No? How what is it that we can do for you today? Ano pa po ba yung pwede naming magawa? Hindi naman para ma-correct po yung situation, but more importantly, to thank you for the feedback. Alam mo, maraming pagkakataon yun na nagpapahupa sa mga nakausap ng mga customers. Please allow us to give you something, not for anything else. It's not for, hindi na po namin may babalik yung nangyari, but we just want to thank you for the feedback. Kasi po pwede naman pong umuwi na kayo at hindi na lang kayo bumalik dito. We appreciate that you gave us your feedback. No? It will help us improve. Diba? So, a lot of times, yung pagiging human beings natin during this conversation, yun yung nagsisave, nung relationship. Doon ako papunta, yung huling punto ko. No? Approach it with the intent of building a genuine relationship. No? Hindi yung parang matapos mo na, sana wag na siya mag-complain. Lalo ngayon, yung parang nararamdaman ng customer, gusto mo lang ipababa yung pinost niya sa social media. Nararamdaman nila yon, no? Do not even insinuate that, no? Sabihin mo lang, no, we just want to thank you for your feedback, no? We appreciate, your concern. We appreciate that you took time to let us know how we made you feel today, and we will do better. The best way, sabi nga natin, Chris, di ba? Paulit-ulit tayo sabi, the best way to say sorry or thank you even sa asawa mo, no, sa nanay mo, sa kapatid mo, sa anak mo, is to do better. No, yun yung action speaks louder than words. No? So, yan, makakatulong yun. No? Sa tagal na ng panahon namin ni Coach Donald na nag-restaurant manager nung panahon hindi pa usong social media hanggang ngayon, all it takes is just to approach the customer with a genuine intent to really, serve them the proper way, to address their concerns, to address their issues, the issues that they raise in a timely and effective manner. Yung pag naramdaman nila na parang nagdili-dali pa kayo, yung pinatagal nyo pa, nagpasahan pa kayo, nakikita pa, nagtuturuan kayo kung sino lalapit, no, it doesn't help. Yung leadership is about, tandaan mo, merong pangalawang aspeto yung insidente, yung empleyado. No? Doon magiging defining moment yan on how you will assist, how will you support your employees during the times of yung mga ganitong customer feedback.
Yes. Yung gist na talagang nakuha ko, Coach Romel, dun sa sinabi natin is about the sincerity, 'di ba? Yung genuine concern natin and yung genuine na intention natin, 'di ba? For the customers. Actually, from the experience, kasi I think both are from the offline experience, and I'd like to add from the online hemisphere naman, is that actually, dahil ako nga ang nag-handle ng ating customer feedback, meron akong 4 guidance na tinatawag na ginagamit ko. Number 1 is timely. Tama yung sinabi natin kanina. Kung nandun pa sa store, di ba, kung kaya nating habulin. Pero sa social media kasi, madalas, wala na yan sa store. But at the same time, social media, yung influx talaga ng technology, lahat halos ng tao sanay ng instant gratification or yung instant lahat nandyan na agad. So, sanay ang mga customers that dahil sa social media, nagkaroon sila ng connection or communication between the brands in an instant. So most of the time, if they have a feedback or if they have face opportunities inside your store, pag nag-message yan, they expect talagang may magre-reply agad. So it has to be timely. Number 2, tama din yung sabi ni Coach Donald at ni Coach Ramon, dapat relevant. Relevant yung action that we will take, di ba? Ano ba yung sinasabi nila? Saan sila nahirapan or ano yung opportunity na nangyari? So, dapat relevant yung action that we're taking. Number 3, accurate, di ba? Tama yung binigay nating solusyon. Accurate doon sa nangyari. Tinanong natin anong nangyari sa store, 'di ba? We asked the store manager, we asked the store manager or kung team leader yung nandoon, ano yung nangyari, ano yung mga pwedeng steps, bakit na ganun yung nangyaring feedback. And number 4 is being accountable. 'Di ba? Tama rin yung sabi ni Coach, wag na tayo magturuan. It's not about being right or wrong, but it's about how we made our customers feel. So most of the time, yung mga customers natin, when they rant on social media or when they message you, iba-iba yan, iba-ibang klaseng customers din yung ma-encounter natin. But most of the time, iisa lang ang synonymous or iisa lang yung pagpaparehas. They just want to be heard. Gusto nila meron lang nandoon sa other end na sumasagot sa kanila, naiintindihan sila. Well, Chris, Coach Donald, allow me to, to add on to that. Very important point. Speaking of timeliness. Ako, pag ang reaction ko, di ba si Chris, sabi nga, nagpapadala na. Ito po, nakita natin sa Messenger. Ito po yung mga summary ng mga, Ang una kong tinatanong sa isip ko, Coach Donald, asan yung MIC? Kasi bakit sa social media pa kailangang mag-reach out ng tao kung nagwa 100% table visit tayo? Kasi kung nagwa 100% table visit tayo, nagwa 100% check back tayo, dalawang tao na kagad dapat yung nakakausap ng customer, nasa loob pa lang siya ng tindahan, di ba? Yung check back ng server and then yung table visit ng MIC o yung manager in charge. So doon pa lang, kaya ang tanong ko yung accountability question na, sino yung MIC nung panahon na yon? Kasi ba't hindi niya tinable visit? And that I think speaks of my my old school principle na lahat ng tao sa tindahan kailangan binibisita mo. No? Kasi ang one goal nga ng company is Chris, 'di ba? To make each customer eager to come back and excited to share the experience with others. Hindi lalabas dapat ng tindahan. Kasi kaya nagre-reach out sa social media, walang nakausap sa loob ng tindahan. 'Di ba? Walang nag-address ng issue sa loob ng tindahan. And bago magalit sa akin ng mga dapat natin i-shout out si Annilyn Cruz. Ako, kilala mo to, parang Donald. Malati days pa lang, kasama mo na to. May kasama yung coach na kumuha ng feedback dati sa Malate. Ang tinanong niya sa customer, what's your problem, sir? Medyo nagkamali ng linya. Maganda yung purpose, no? Tatanungan niya ano po ba yung naging problema sa ano. Pero yung baka delivery niya, what's your problem, sir? Sabi niya ganun. Parang sa taga, ano ba problema mo? Parang gano'n. Ito parang may kaugnayan to sa mga dati nating nakatrabaho si Leo Marahas at si Ray Magaling. No? Si Sheila Galing, magandang gabi sa iyo. No? So, mga apelido pa lang naman kayo talagang rin, Chris, magaling, marahas. Magagaling na, nakikinig pa rin dito. Sabi ni Gerard Torres. Sorry, Ate Annie, kumusta po sa iyo? Kaya baka magtampo sa iyo, di mo binati no? At tapos kanyang paalmusalin ng madalas niya nang galing sa palengke ng Pako, no? So, mga tilapia, no, sa breakfast.
Sama-sama nagbe-break pa sa takip ng Leksan. Ayan. Sabi ni Gerald Flores, Coach Donald, how do we properly address customers, especially now that people are sensitive with their pronouns? Napaka-timely ng katanungan yan, no? I think I think in a broader sense ng it's all about respect, no? It's all about I think it doesn't go down to a certain, alam mo, yung pronoun or ako kasi pag nakipag-usap ako sa customer, alam mo pinakamaganda diyan, magpakilala ka. Tawagin mo siya by name. Hindi ka magkakamali ng pronoun, no? Pag lumapit ako sa customer, magandang umaga po, or agad in English will be, siyempre may okay, good day, no? My name is Donald. Again, talking about nasa aspeto na tayo ng feedback, di ba? So, I think ang napag-usapan natin kanina is about yung sincerity, no? And I think ang pinakamagandang, ang isa sa mga unang steps kung paano mo ipakikita yung sincerity mo is yung magpakilala ka. At alamin mo rin yung pangalan nung kinakausap mo. No? Some people would not say their name, but para sa akin yun yung isang safe way dun na approach no? If you start calling them by their first name or by surname, kung ayaw nila sabihin yung first name and say Mr. Nang, kaya lang ang magiging epekto nun is tinawag mo na nga siya ng Mr. at saka Miss, di ba? Pero ang sa akin yung pronoun kasi is sa akin hindi hindi nung panahon natin walang problema, pero sa ngayon I think it's just by playing by reading them, no? Kasi doon mo nga makikita yung kung kumakain ba sila, yung the way, obviously the way they act, the way they, hindi ko alam kung the way they dress o the way na, kasi kaya bago ka naman mag-table visit, in a way pinapakinggan mo at inoobserbahan mo yung mesa bago ka lumapit di ba? So doon pa lang malalaman mo na on how you would approach a person or a group of people. No? Hindi yung basta sumasaba ka lang na good afternoon ma'am or sir na without again knowing na sensitive pala sila doon sa pronoun. So I think yung ang magiging unang step niyan is yung basahin mo muna bago mo i-approach yung isang table. It doesn't matter kung it doesn't mean na may duda ka na ano ba itong mga gender pronoun sensitive ba itong mga grupong to o gusto ba natin silang tawagin ng certain name. Pero again, ang pinakamagandang tip noon, basahin mo muna kada mesa. It doesn't matter kung again kung grupo sila, dalawa lang sila, mag-isa lang siya. No, I think pag-aralin mo muna. Yun yung magiging magandang trait ng isang manager or isang kahit kahit nga server ka. Ang magandang trait is binabasa mo yung sitwasyon. No, nakikinig ka kumukuha na ko ng konting impormasyon. Doon pa lang sa paglapit mo at pag-welcome mo again, to be safe, ngayon kung sensitive sila, is again, to be safe, kasi nauso sa atin yung ma'am sir di ba? Nauso yun doon sa, good afternoon ma'am sir, good afternoon ma'am sir, parang nilalahat na natin So, plain and simple, just say good afternoon, welcome to, kung ano man yung pangalan ng restaurant nyo, di ba? Hindi naman obligation yung ma'am at saka sir. Yes, yeah. Again, especially not for anything sa setting ng market namin. No, some people are gonna be offended kapag tinawag mo silang ma'am or sir. It's not because of the pronoun, but it's because ang especially yung mga Australiano, pag tinawag mo silang sir, parang iniinsulto mo sila kasi no, I'm not a sir. I'm just a normal person. Normal royalty. They would actually they would appreciate you by again greeting them by first name. But obviously, kasi sabi kasi may mas malawak May mate, di ba? Or mate, ang mate naman it applies to both No? Pero again, sabi ko nga sa setting ng Pilipinas, na medyo mahilig tayo mag-ma'am or mag-sir, siguro gawin mo na lang na mas broad yung pagbate na good afternoon and welcome to, di ba? Welcome to Toraji Piscitery, welcome to Buffalo Swings and Things, welcome to, just make it broader, no? Wag tayong pumunta doon sa ma'am and sir para hindi na magkaroon ng issue. No, yun lang naman ang aking tip. Nakakalungkot nga kasi sa Pilipinas talagang yung ma'am sir is a sign of respect, di ba? So, kung applicable, you can use po and opo as a sign of respect. Kasi ang issue parang magandang intensyon, maging magalang. Yes. Ma'am at saka sir, di ba? Pero again, nagkaroon ng sensitivity. Ako, yun kung talagang tama yung sinabi I agree with Donald to avoid using the term. Pwede naman, good evening, hello, good afternoon, without
using the ma'am, sir. But in terms of pronouns, I can only think of certain ways, certain situations na kailangan mo pang gumamit ng pronouns eh. 'Di ba kasi usually ang engagement naman sa customer is more of you serving them. You. So kung talagang nandun ka sa sitwasyon na kailanganin mong gagamitin yung ma'am or sir, tanong mo lang, how would you like to be addressed? 'Di ba? How would you like to be addressed? No? And I think it's that respectful, no? Be ano lang, sabi nga ni Donald, bottom line, just read the table, read the customers, no? Observe keenly, listen intently, no? And be mindful. If magkamali kayo, it's an honest mistake, no? Just be polite when you are reprimanded or kung ano man yung feedback sa inyo, just call the manager. 'Di ba? Call the manager, no? Para ma-address nila na I apologize for the situation, and then the manager can discuss it, no? With the customers, no? Importante babalik tayo rin sa sinseridad pa rin talaga eh. So, Sheila Napahirap Galing, naman. Sino ba nagtanong ayan, niya? Pinatay pinahirapan ako. si Gerald Flores, si Gerald Flores. Ating Okay, tsaka okay. Thank Tuesday you, Gerald. habit din yan. Si Geldan Arellano, si Sheila Galing, si Roy Aparejado, si Ryan Tison mula sa Orani, Bataan, sa Masantol. No? Sa Mary Joy Fabia, magandang gabi si Rengel Palacio Alabat, si Lors De La Rita, si Genrev Opeña Bacasno, Cecil Morcilia Ong, magandang gabi sa iyo, si Lorraine Cartoneros, magandang gabi sa iyo. Avellano, tama ba Avellano, Chris? Tama, di ba? Oo, magandang gabi sa inyo ni Dance, Rain, si Jane, kasi kakaano lang nito, Naldi, kakapakasal lang, so naninibago pa ako sa mga apelyido nila. Ayan. Parang si Chris din, dati Chris Guillermo, ngayon Chris Yap. Ayan. Oo. Janie Yandok, no? Mga Yandok na taga-Bataan, maraming salamat mga pinsan at nanonood kayo. Si Lynn Magtubo, ang aking manugang, pagaling ka, no? Get well soon, Engineer John David Casino. Si Mary Christine Gozanes, sabi ni MJ Regondola, feedback is a gift, positive or negative. Oh, tama yun, gift talaga yan. And we should be thankful for it. Si Jun Soriano, si Nyenye, si John Paul San Juan, magandang gabi sa iyo, bro. No? Si Rodeline Delgado, si Rubes Belgado, si Rubes Cervantes, si Francisco Pelone. Kilala ko yan. Mataga University Hotel, si Kiko, magandang gabi sa iyo. Benito Zambo, si Glenn Navarro, si Chef Jenny B ay nanonood. Sapagkat hindi nga siya makatulog dahil maingay tayo, so manonood na lang siya. Simon Montilla, si Jericho Sagid, si Jobs Ruiz Barzaga. Magandang gabi sa iyo, Jobs. Si NG Nang, ito nasa industriya rin to sa lupain ng Dunkin Donuts to, bro. Adelina Maduro. Sabi ni Jen Rev, mostly kung ano yung feedback or concern, nandun na rin po yung solusyon. Tama yun, pakikinggan mo lang na maigi. Okay, Stephanie Oraya. Ako hindi ko siya tinatawag na complaint eh. I don't use the word complaint. Customer feedback. Diba? Kasi complaint, meron kaagad chilling effect. Si Dayan, magandang gabi. Sancho Lagniton. Ang dami pong nanonood. Maraming salamat po. Si Bisoy Losada. Nakakilala ko to. Magandang gabi sa iyo. Elmer. Kung di ako nagkakamali, si Elmer Losada, si Angel Baterna, magandang gabi sa iyo, si Grace Valois, si BJ Siriaco, Bong Villanueva, Michelle Choa, maraming salamat po. Nakakataba po ng puso. Ang daming nanonood ngayong gabi. At ito parang kilala ko to, si Chef Sunny Ong. Sino ba to? Chef Sunny Ong. Ano yan ba? Ako Mula sa na-meet ko rin yan Calgary. dati. Siyempre pa ang original founder and chef ng Buffalo Wings and Things. JR Celeste, John Ray Takod, si Ting Valdez, ayan, at si Boris Pido. Mula si ano rin to, nasa abroad rin to. Sa mga kababayan po natin na nanonood at ginagawa kaming pampalipas ng homesick, we appreciate that. Nakakatulong Salamat po po. sa inyo, we're happy about it. No? Papatiin ko pala si Inigo. Gusto magpapati. Inigo, magandang gabi. Inigo Tenorio, how are you? Ayan. Hindi pa natutulog. May pasok pa bukas. Okay, sige Chris, sa pagpapatuloy. So maganda yung point kanina na yung doon sa very relevant issue ngayon, 'di ba? We just have to ask. And speaking of asking, yan ang ating next question, 'di ba? I'm gonna ask my next question. Ano ba yung mga strategies natin that we can turn this feedback into opportunities for growth and improvement? Sige, Coach Donald. Ulit? Okay, sige. Dalawang
tao actually yung importante diyan. Siyempre nga yung yung paano mo i-approach yung customer, no? Na nagbigay ng feedback. Again, assuming na negative yung feedback na binigay niya. And may nagsabi kanina, kung ano yung feedback, nandun din yung kasagutan. No? So, nandun na rin yung ililista mo na ano yung points or topics or areas na, again, lahat alam to, yung areas for improvement. So, doon mo mga ma-identify alin yung area yung pwede mo tutukan in terms of paano mo, in terms of parang yun yung action mo doon sa sinabi nung customer. And again, kung paano mo rin i-improve yung area involving yung team mo, no, yung mga tao mo. So, diyan magsisimula ngayon yung in terms of operations wise, ano yung mga kailangan improvement. Kasi may mga feedback naman na hindi naman lahat all about food. May feedback minsan, no, even yung level of music mo, may feedback about yung ambience, may feedback about cleanliness, no? Iba-ibang forms, iba-ibang areas yung gusto nilang mabigyan ng action May feedback about pacing, may feedback about level of yung mainit, malamig, maliwanag, kulang sa blinds. So, yan yung mga kaya nga sabi ko kanina, yun yung 4 quadrants Meron bang mga areas diyan na urgent and very important na talagang direktang nakaka-apekto sa dining experience ng customer, no? Ngayon, pupunta naman ako dun sa strategy in terms of kung paano mo gagamitin yan in terms of people development, no? Yung areas na in terms of kulang ba ng, again, do we need to retrain people in terms of service? Do we need to retrain people in terms of, let's say, yung menu natin? Do we need to look at specific areas nung, again, going about menu in terms of the specifics of plating, temperature, storage, and all that, no? So, I think kung paano ko i-strategize yan will be again, I will focus on those 2 areas, no? Yung areas that will that will help my customers get a better or improved experience on his or her or their visit. Diba? At ano yung areas na kung saan ko pwedeng patuloy na i-develop at turuan yung team ko para hindi na maulit yung kung ano man yung again yung hindi namin makommit no or maulit yung source ng negative feedback or ng not so good experience ng customer. So, yun lang ang lagi kong magiging approach yan. No? Again, make sure the customer mo magiging happy on the next visit and make sure na yung team mo mag-improve and would learn something out of this negative feedback. Yun, ang ganda nung ni Coach Don. It's about learning, di ba? And then being better. Coach Romel, anong pwede nating i-add dun sa strategies how we can turn this feedback into growth opportunities? Una yung ano pa rin babalik ako dun sa leadership by example, no? I believe that a customer experience centric organization should not be talking ill about any customer anytime, no? There's no room for talking about customers in a negative light in a customer experience centric organization. Hindi pa pwede yung pag tayo pinag-uusapan natin yung mga customer in a bad light tapos paglabas natin parang mag-iiba tayo ng it doesn't happen that way. It needs to be consistent and cohesive in terms of our head, heart, and hands, no? Kung ano yung nasa isip natin, yung mindsetting ng organization, we do not tolerate yung mga negative feedback, whether it be on social media. I remember firing, no? Sometimes you have to do it, no? An employee because nagpo-post siya sa social media niya ng mga true sentiments, no? Quote and quote, true sentiments niya about customers, no? So, kung yan yung sentimento mo tungkol sa customer, then maybe you do not belong to a customer service industry, to a customer service industry, or more importantly, to the restaurant, no? Na pinagtatrabahuhan namin because yung alignment of values is very important. Kailangan maging intrinsic value ng organisasyon yung customer service, customer experience centricity as I would like to call it, no? And then yung strategy is to recruit people who are customer experience centric. Palangiti, no? Mahilig talaga magpasaya ng ibang tao. Hindi mo maituturo kasi yung mga bagay na yan, no? Lalo yung palangiti, hindi mo na ituturo yun, no?
joyful people, positive people with positive attitude, no? People who are, service-oriented. It all starts with recruiting the right people. And then execution will be easy. No? Sabi nga ni Coach Donald, I totally agree. Andyan na yung customer feedback, no? I-categorize natin, i-classify natin as suggested earlier. Any customer feedback about ambience, about the store look should be taken care of by the manager, no? Yung management, hindi nyo dapat pinapoproblema yung mga empleyado about yung mga bagay na hindi naman nila kayang gawa ng paraan, renovation, sirang aircon, no? Sa iyo yan, no? And then, when you talk about hospitality, service, soft skills, no, quality of food, gamitin natin yung bawat isang napakahalagang customer feedback, whether it's good or bad, to use it as an example for training. Kaysa nag-uusap kayo ng theoretical scenarios, gamitin nyo na yung mga actual na nangyari sa tindahan. And then, ang magandang dyan, yung root cause analysis, magandang i-apply, no? Involve mo yung team mo dun sa root cause analysis process, no? Bakit nangyari to? Di ba? Bakit sinabi ng customer na ganito? Kasi yung denial, mawawala yung binabanggit ni Donald kanina na may denial, di ba? Sa binabanggit mo, Chris, na meron pang moment of hesitation, tanggalin nyo na yun. Where is it coming from? And let's take accountability for, making the customers feel the way that they felt. Kasi hindi mo pwedeng idikta sa tao kung dapat po kasi naramdaman nyo, ganito kasi kami po yung naboto as one of the top 10 customer service restaurants. We cannot believe na ganyan po ang pananaw. It doesn't happen in the real world like that, no? So take the feedback, namnamin mo, analyze mo, involve the team in analyzing and assessing it as Coach Donald prescribed, and then create, elevate, enhance, calibrate your standards accordingly. No, baka naman yung lumang standards hindi na talaga applicable. Yan, kanina pinag-uusapan, no, gender sensitivity, no, mindfulness, respect, no. Baka kailangan nating i-adjust, no. Sabi nga ito, Donald, napagkwentuhan natin madalas to noong mga panahong naglalakad pa tayo sa gubat, no, upang magnilay-nilay, 'di ba? Yeah. You judge yourself based on your intentions, eh. Pero you judge others by their actions. So unfair. Di ba? Sa'yo may justification agad. So coming from that perspective, we should take yung customer feedback. And again, no, yung customer feedback is applicable both sa internal at paying customers. Even your employees, gather feedback from them. Baka mamaya kaya nagkakaroon ng pattern of, lalo pag nagyayari siya, Coach Donald, sa iba't ibang tindahan, baka naman merong mistake yung organization in terms of system, standards, equipment, tools, no, na hindi natin napagkakaloob sa ating mga servers, no. Balba, simpleng example would be madalas magkaroon ng complaint about serving time. Baka yung ating mga equipment kailangan ng i-upgrade, o baka yung sistema natin masyadong mahirap gawin yung item, di ba? So layout, etc. No? So yun yung akin, Chris, no. I think the most strategic is to start with the right people and then equip them with the right systems and standards para mas madaling execution. And then process the feedback as a team, involve your people, get feedback from the frontliners. And lastly, as a leader, ask more questions, make less statements. Kasi yung assumption mo na, hindi, matagal na ako sa industriya. Ay, ganyan na nangyari. Ito nangyari dyan. No? That's the worst that you can do. Get feedback from those who were really in that incident, in that store, and ask them why it happened. Paano natin mape-prevent? Pero paano natin mape-prevent kung hindi natin alam paano nangyari in the first place? Ang ganda nung nung gist din na each feedback is actually an opportunity, di ba? It's actually an opportunity for us to be better. It's actually an opportunity for us to review our systems, our processes. It's an opportunity for us for training. So lahat ng feedback na natatanggap natin is actually an opportunity for everything sa store partners natin, for the management, and even for the customer experience. Diba? Si Henry Tubal Madrid ay nanonood mula sa Valenzuela City. Sabi ni BJ Siriaco, table visit is the most important, not only to know the experience of our guests, but this is our way to build rapport with them. Ang mga taga Gianeto Pizza, nanonood, sila Leslie, magandang gabi sa inyo. Kapitbahay natin to, Chris, sa Parcal, no? Congratulations sa inyong store opening. Si Elmo, nanonood, si Juan Rochon Nang, magandang gabi sa iyo, isa sa mga behind the scenes partner namin dito sa The Resto Coach. Siyempre pa, ang mga taga Las Vegas sa pamumuno ni Ferdinand Porsche, aka Jake Castro at si Tina Castro. Tina, see you soon.
Si AJ, naglalaro para sa ano yan, UP Women's Basketball Team, yung kanilang anak. Luz Soriano, si Drew Bonifacio, si Erica David, at si Mon Democrito. Magandang gabi sa iyo, Brother Mon. Si Romer Felix. Magandang gabi rin po. Chris, wrap it up. Okay. So, ang hitik talaga at malaman ang ating na diskusyon ngayon. Hindi ko nga natapos yung questions ko kasi talagang parang kahit hindi ko naman natanong, yung lahat ng sagot natin, nandun na din na-encapsulate na natin lahat. So again, maraming salamat. And thank you kay Coach Donald, of course, for being here today. It's really refreshing to also have another point of view or perspective, lalo na ibang markets din yung talagang nahawakan ni Coach Donald. So maraming salamat for being with us this week. And of course, maraming salamat sa ating mga classmates. Naging Tuesday habit na talaga, nakakatuwa kasi sila yung nakikita natin with new faces popping up here and there. Pero of course, yung mga familiar names, nakakatuwa dahil nandito kayo every week with us. Maraming salamat. Coach Donald. Welcome. Okay, it has always been a pleasure and honor and a privilege, no, na magkikasama po ninyo. Hopefully mapapadalas po tayo at magkakasama lagi. Again, each day each shift is a learning, no? Is a source of learning. And total ang topic ngayon is yung feedback. I agree 100% sa sinabi kanina ni Chris na yan yung source ng opportunity to learn, no? Para sa atin bilang managers, bilang resto negosyante, bilang staff, bilang kusinero, lahat yan kasama tayo sa learning. So yung feedback is always, kung ano man yung nakalagay doon, always take it positively. No? Amen. Maraming salamat, Miss Chris at Coach Donald. Maraming salamat. Si Chris, coach din to, especially pag yung mga topic natin, gaya ngayong gabi, no? Napakaganda ng perspektibo ni Donald from, sabi nga ni Chris, several markets, Australia, Singapore, Philippines. Maraming experience si Donald, and thank you for sharing it with our Ka-Tuesday Habit people, no? Yung ating mga classmates. Maraming salamat, Donald, and I'm excited to be with you more Tuesdays, no? Sama natin si Norman sa Tuesday ng August, no? I think we're finalizing the date. And the more people that joins us here in this advocacy, the better the industry will be. Salamat, Miss Chris, no? Alam ko busy ka, and of course you're pregnant, no? Pregnant yan si Chris, no? Malapit nang magka-baby, so but still nakita nyo nandirito pa rin po siya, no? Tuesday night. And sa inyong lahat na nanonood at naging classmate na natin linggo-linggo, maraming salamat sa pagyayaya ng mas marami pang magko-coach and share. So magandang gabi po sa ating lahat. God bless everyone. Mag-ingat po sa bagyo. Salamat po.